Magkano nga ba ang interest rate para sa Pag-ibig Calamity Loan? At magkano na rin yung pwede nating ma-loan na amount? By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ang Pag-ibig Calamity Loan ay pwede nang i-apply para sa mga miyembro na nakatira doon sa may mga declaration ng state of calamity. At ang pinakamaganda pa dyan, ang Pag-ibig ang nag-offer ng pinakamababang interest rate sa ngayon. Isa sila sa pinakamababa. Ang ina-offer nilang interest rate para sa Pag-ibig Calamity Loan ay aabot ng 5.95% per year. Ngayon naman, magkano kaya yung pwede mong ma-loan? Pwede mong i-note doon sa form na maximum amount yung ilo-loan mo. I-check mo lang siya dito. Or pwede mo namang i-specify yung amount. Kung curious ka sa amount, pwede yan malaman sa Pag-ibig virtual account mo. Bali, nakapag-sign up na tayo dito gamit yung Loyalty Card Plus. Kung wala ka naman nun, pwedeng mag-sign up gamit yung mga information mo katulad ng Pag-ibig MID number, yung cellphone number mo, active email address, at ID mo na din. Para sa mga OFW, halos ganun lang din yung proseso o yung mga requirements. Hindi nakakailanganin ng cellphone para dyan. So, ito yung kailangan fill upan. At once na makapag-fill up na ng form, pumunta lang sa Virtual Pag-ibig. Bali, nandito tayo sa website, pagibigfundservices.com. And then, ang gagawin lang natin, mag-login lang tayo. After makapag-login, dito sa bandang gilid, makikita yung mga contribution natin. Sa total contribution, 90% yung pwedeng ma-loan dito. Pwede mong i-compute, pwede mong i-times by 90% ito, or di naman kaya dito sa bandang gilid, pwede na kaagad makapag-apply ng calamity loan. Ang pwede natin gawin, apply. At ang kagandahan dyan, dito hindi na kailangan mag-fill out ng form na katulad nito kung saan kailangan pang ipaprint, kailangan pang pirmahan, and kailangan din mag-declare ng Certificate of Net Pay at mag-declare din ng Proof of Income para sa mga non-employed o voluntary members. At mula dito, i-click na nga itong Apply Now. Loan term, pipiliin lang natin dito yung typhoon or yung calamity at gaano katagal babayaran, 12, 24, 36, pwedeng 12 months. At andito agad makikita yung loan entitlement. 90% yung pwede makuha mula doon sa kabuuang savings natin sa Pag-ibig. That's why aabot ito ng ganitong amount. Scroll down lang sa bandang baba, pwedeng i-check itong maximum loanable amount or pwedeng mag-assign ng amount dito. Halimbawa, 10,000 yung gusto mo or pwedeng 100,000 as long as hindi lalagpas sa maximum loanable amount. By the way, kung meron ka ng mga loan dati, ibabawas yun dito. Pero dapat yung mga na-loan mo dati ay hindi default. Ibig sabihin, hindi siya napabayaan, nababayaran siya on time. Loyalty Card Plus, isa ito sa mga requirements. Meron kaming kinuhang Loyalty Card Plus. Isa itong valid ID na cash card na rin kung saan yung nilaloan natin sa Pag-ibig, dito na rin ita-transfer. Hindi lang yung loans, pati ibang mga claims na pwedeng makuha sa Pag-ibig account natin, dito na rin yan ipapadala. That's why nag-require sila ng loyalty card number. At dahil meron na ako niyan, i-check ko lang to, click ko yung submit, click ko lang yung yes, at i-enter lang ang OTP at makakapag-proceed na to sa pag-apply ng calamity loan. So nalaman na natin yung magkano pwedeng ma-loan at magkano na rin yung interest rate. Tandaan na hindi lang online kayo pwedeng mag-apply. Pwedeng via branch din or sa katulad na pinakita ko kanina sa Virtual Pag-ibig. Pag sa branch kayo pupunta, mag-fill out pa kayo ng form. Ito yung calamity loan form. Also, kailangan din ng valid ID. Ito nga pala yung list of valid ID. At yung proof of income. Iba yung sa locally employed, Certificate of Net Pay para dyan. Sa self-employed or voluntary members, ito yung mga pwedeng dalhin. Kung wala ni isa man dito, katulad ng ITR, yung sa franchise or remittance receipt, pwede yung Declaration of Income. Ito yung itsura niyan, which is pinakita na rin natin kanina. Para naman sa mga OFW, yung kontrata ninyo o yung Certificate of Employment and Compensation yung pwedeng i-provide. Pero tandaan, dapat nasa English translation ito kung sakaling yung bibigyan yung document ay nasa ibang language. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!